Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 3, Makabansa, Week 4, Day 1. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nabibigyang kahulugan ang salitang serbisyo at natutukoy ang mga kabuhayan sa serbisyong pangkalusugan. Hanapin at bilugan ang mga salita na may kinalaman sa kalusugan. Ang layunin ng ating aralin ay nabibigyang kahulugan ang salitang serbisyo at natutukoy ang mga kabuhayan sa serbisyong pangkalusugan. Basahin at unawain ang mga salita at ang kahulugan nito. Stethoscope. Ginagamit ng mga doktor at nurse upang makinig sa tibok ng puso at paghinga ng pasyente. Thermometer. Para masukat ang temperatura ng katawan. Wheelchair. Ito naman ay para sa paglipat ng mga pasyente na may limitadong kakayahang maglakad. Ating talakayin ang kabuhayang pangkalusugan. Mga bata, tukuyin kung ano ang nasa larawan at sino ang gumagamit nito. Ngayon naman ay sagutin ang tanong. Una, ano ang tawag sa mga kagamitan na nakita sa larawan? Pangalawa, saan makikita ang mga kagamitan sa larawan? Pangatlo, sino-sino ang taong gumagamit ito? Tandaan mga bata na ang panserbisyo na kabuhayan ay nakatuon sa pagbibigay serbisyo sa tao. Kabilang dito ang kalusugan, edukasyon at turismo. Isang halimbawa nito ay ang serbisyong pangkalusugan. Ito ay isang mahalagang sektor na nagbibigay ng iba't ibang uri ng serbisyo upang mapanatili at mapabuti ang kalusugan ng mga tao. Narito ang ilang halimbawa na panserbisyo na kabuhayan sa sektor pangkalusugan. Doktor, nurse, dentista, medical technologist, pharmacist, physical therapist, optometrist. Ang doktor ay ang taong dalubhasa sa medisina na may trabahong manggamot ng mga taong may sakit o karamdaman. Ang nurse ay ang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na nag-aalaga ng mga pasyente sa ospital at karaniwang tumutulong sa mga doktor. Ang dentista naman ay ang taong dalubhasa sa pangangalaga ng ngipin at gilagid kabilang ang paggagamot ng mga kondisyong nauugnay rito. Ang medical technologist naman or ang medtech ay nagsasagawa ng mga laboratory tests upang makatulong sa pagtukoy ng mga sakit. Ang pharmaceutico or mga pharmacist ay ang taong may profesional na kaalaman sa pagtitimpla, paglalabas at pagsusuri ng mga gamot. Ang physical therapist naman ay tumutulong sa rehabilitasyon o pagsasaayos ng mga pasyente na may pisikal na kapansanan. Habang ang optometrist naman ay ang taong may trabaho na suriin ang mata at matukoy ang mga suliranin sa paningin upang magreseta ng salamin o contact lens. Ngayon mga bata, sagutin ang mga pamprosesong tanong. Sino sa mga nabanggit ang inyong nakikita sa inyong komunidad?
Ano sa mga serbisyong pangkalusugan ang nais mong tularan balang araw? Bakit? Ngayon naman ay tukuyin kung sino ang mga taong inilalarawan sa bawat item. Isulat ang iyong sagot sa linya bago ang numero. Day 2. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga kabuhayan sa serbisyong pangkomersyo at nasasagot ang mga tanong mula sa binasang kwento. Mga bata, sino sa inyo ang nakarating na sa palengke o supermarket? Ano-ano ang nakita ninyo sa palengke o supermarket? Ano ang naramdaman ninyo habang kayo ay nasa palengke o supermarket? At ano-anong kabuhayan ang makikita ninyo sa malalaking pamilihan? Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang mga kabuhayan sa serbisyong pangkomersyo at nasasagot ang mga tanong mula sa binasang kwento. Tandaan mga bata na ang komersyo ay ang pangkalahatang tawag sa malakihang pagbibili o palitan ng mga paninda at mga ugnayang nakapaloob dito. Ang marketing specialist naman ay isang profesional na responsable sa pagbuo ng mga epektibong estratehiya upang itaguyod ang mga produkto o serbisyo. Habang ang financial advisor naman ay isang profesional na nagbibigay payo at gabay sa mga kliyente tungkol sa kanilang mga pinansyal na desisyon. Ating talakayin ang kabuhayang pangkomersyo. Ngayon ay magbasa tayo. Handa na ba kayo? Si Ana. Si Ana ay isang masipag na tindera sa kanilang maliit na bayan. Maaga siyang gumigising upang maghanda ng mga paninda sa kanyang sari-sari store. Ang kanyang tindahan ay puno ng iba't ibang produkto tulad ng mga pagkaing delata, instant noodles, at mga pang-araw-araw na pangangailangan ng mga tao. Isang araw, napansin ni Ana na maraming bata ang bumibili ng candy at tsokolate sa kanyang tindahan. Naisip niya na maaaring magustuhan din ng mga bata ang mga laruan kaya't nagdesisyon siyang magdagdag ng mga murang laruan sa kanyang tindahan. Tama ang kanyang hinala dahil mas dumami ang mga batang bumibili sa kanya. Habang lumalaki ang kanyang negosyo, nakilala niya si Ben, isang financial advisor. Tinulungan siya ni Ben na magplano ng kanyang mga kita at gastusin. Dahil dito, natutuhan ni Ana kung paano mas mapapalago ang kanyang negosyo. Nagkaroon siya ng sapat na ipon upang magbukas ng isa pang tindahan sa kabilang bayan. Sa kanyang bagong tindahan, nakilala niya si Carla, isang marketing specialist. Tinulungan siya ni Carla na magpatupad ng mga promo at diskwento na nagdala ng mas maraming customer. Dahil sa kanilang tulong, naging matagumpay ang negosyo ni Ana. Sa huli, si Ana ay hindi lamang naging isang matagumpay na negosyante, kundi naging inspirasyon din sa kanyang komunidad. Ipinakita niya na sa sipag, tiyaga at tamang kaalaman, maaaring magtagumpay ang kahit sino sa pagnenegosyo. Mga bata, sagutin ang mga pamprosesong tanong. Una, ano ang pangunahing hanap buhay ni Ana? Pangalawa, sino-sino ang taong tumulong upang mapalago ang tindahan ni Ana? Pangatlo, ano ang pangunahing tema ng kwento? Pang-apat, ano sa tingin mo ang maaaring mangyari sa negosyo ni Ana sa hinaharap? Bakit? At panglima, mayroon ba kayong kilalang tao na katulad ni Ana? Paano sila nagtagumpay sa kanilang negosyo? Sa kwento ni Ana, maraming hanap buhay ang nabanggit.
Ito ay ang pagtitinda, financial advisor at marketing specialist. Ang mga hanap buhay na ito ay mula sa serbisyong pangkomersyo. Ito ay tumutukoy sa mga hanap buhay na nagbibigay ng iba't ibang serbisyo sa mga consumer o mamimili. Narito ang ilang halimbawa ng mga kabuhayan sa serbisyong pangkomersyo. Una ay ang retail. Ito ay ang pagbebenta ng mga produkto sa mamimili tulad ng tindahan, supermarket at mga online shops. Pangalawa ay ang transportasyon. Ito naman ay ang pagdadala ng mga tao at kalakal. Pangatlo ay ang pagkain at inumin. Ito ay ang mga restaurant, kainan, catering services at mga negosyo na nagbebenta ng pagkain at inumin. Pang-apat ay ang telekomunikasyon. Mga kumpanya ng telepono, internet service providers at iba pang serbisyong pangkomunikasyon. Panglima ay ang turismo. Ito naman ay ang mga hotel, travel agencies at iba pang serbisyong pang-turismo. Ngayon naman ay tukuyin ang hanap buhay ng mga sumusunod. Mga bata, sa mga natalakay na hanap buhay sa serbisyong pangkomersyo, ano ang gusto mong maranasang gawin? Bakit ito ang iyong napili? Kulayan ang thumbs up kung ang sumusunod na larawan ay tumutukoy sa halimbawa ng hanap buhay sa serbisyong pangkomersyo at thumbs down naman kung hindi. Day 3. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga kabuhayan sa serbisyong pangkaligtasan at nailalahad ang tungkuling ginagampanan sa serbisyong pangkaligtasan. Isagawa ang ehersisyo mula sa mga kilos na ginagawa ng mga pulis, bumbero, gwardya at iba pa. Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang mga kabuhayan sa serbisyong pangkaligtasan at nailalahad ang tungkuling ginagampanan sa serbisyong pangkaligtasan. Tandaan mga bata na ang lifeguard ay ang nagbabantay, sumasagip at nagbibigay ng first aid sa swimming pool, beach at iba pang lugar na may tubig. Habang ang disaster response worker naman ay tumutugon sa mga kalamidad tulad ng lindol, bagyo, sunog at baha. At ang establishmento naman ay ang mga gusali o estruktura. Ating talakayin ang kabuhayang pangkaligtasan. Sabihin kung sino ang tinutukoy ng mga gawaing pinamagatang sino ako. Mga bata, sino-sino ang tinutukoy sa gawaing sino ako? At ano ang pangunahing gawain ng mga taong ito? Ang mga nabanggit na hanap buhay ay halimbawa ng serbisyong pangkaligtasan. Ito ay tumutukoy sa mga hanap buhay na naglalayong mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa komunidad. Narito ang mga kabuhayan sa serbisyong pangkaligtasan at ang tungkulin nito. Ang pulis ay ang nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad.
Ang bumbero naman ay nag-aapula ng sunog at sumasagip ng mga taong nasa panganib mula sa sunog. Ang gwardiya naman ay ang nagbabantay sa mga establishmento tulad ng mga paaralan, ospital at iba pang negosyo. Habang ang lifeguard ay ang nagbabantay at sumasagip ng mga buhay sa mga swimming pool, beach at iba pang lugar na may tubig. At ang disaster response worker naman ay tumutugon sa mga kalamidad tulad ng lindol, bagyo at baha. Mga bata, sa lahat ng serbisyong pangkaligtasan, ano sa mga ito ang nais mong maging o maranasang gawing paglaki? Bakit? Ngayon, isulat sa kahon ang tamang tungkulin ng sumusunod. Day 4. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga kabuhayan sa iba pang mga serbisyo katulad ng pagtuturo at transportasyon. Mga bata, ano-ano ang hanap buhay sa serbisyong pangkalusugan? Ano-ano naman ang hanap buhay sa serbisyong pangkomersyo? At ano-ano naman ang hanap buhay sa serbisyong pangkaligtasan? Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang mga kabuhayan sa iba pang mga serbisyo katulad ng pagtuturo at transportasyon. Ating talakayin ang kabuhayan sa edukasyon at transportasyon. Ang serbisyong pagtuturo ay tumutukoy sa mga hanap buhay na may kinalaman sa edukasyon at paghubog ng kaalaman ng mga mag-aaral. Narito ang mga propesyon sa serbisyong pagtuturo. Nariyan ay ang guro. Sila ang nagtuturo ng iba't ibang asignatura sa mga mag-aaral. Ang mga propesor naman ay ang sinumang guro sa antas ng kolehiyo o universidad. Ang tutor naman ay ang pribadong guro na inuupahan upang magturo hinggil sa particular na leksyon. Ang serbisyong transportasyon naman ay tumutukoy sa mga hanap buhay na may kinalaman sa pagdadala ng mga tao at kalakal sa isang lugar patungo sa iba sa pamamagitan ng behikulo. Narito ang halimbawa ng mga hanap buhay sa serbisyong transportasyon. Nariyan ay ang driver ng sasakyan, piloto, kapitan ng barko, at operator ng tren. Sa mga nabanggit mula sa serbisyong pagtuturo at transportasyon, ano ang iyong nais, paglaki at bakit? Isulat ang SE sapat lang kung ang kabuhayan sa bawat bilang ay serbisyong edukasyon. At ST naman kung serbisyong transportasyon. Day 5. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nasasagot ang mga tanong sa pagsusulit na may pag-unawa, na ipapakita ang katapatan sa pagsagot ng mga tanong sa pagsusulit, at naibibigay ang tamang sagot sa bawat tanong sa pagsusulit. Ikatlong markahan, ikalawang lagumang pagsusulit sa makabansa, Grade 2. Mahusay mga bata! End of week 4. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!